Praise God at sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. At gaya nga po ng sinabi po ni Pastor Jonathan, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking pong totoo kung paano ko po naranasan ang ating pong Panginoong Jesus sa aking pong buhay. At mga minamahal, isa pong kagalakan at isang malaking pribilehiyo po na makatayo po sa inyong harapan para may masabi po yung ginawa ng ating Panginoon. At napakasarap po alalahanin at balikan yung ginawa ng ating Panginoon sa aking pong buhay. Lagi ko pong sinasabi na pag naalala ko po yun ay hindi ko po lubos maisip kung gaano na kadami o ilang beses na may ginawang mga dakilang bagay ang ating Panginoon. Ngunit balikan ko po nung unang hindi pa po nakilala sa ating Panginoon. Ang buhay ko po noon ay masasabi ko pong magulo, wasak, wala pong patutunguhan ng aking buhay sapagkat isa po ang kabataan noon na namulat sa isang magulo at wasak na pamilya. Namulat po ako sa pag-aaruga ng aking pong lola dahil abala po sa trabaho ng aking pong ama't ina. At dahil po sa ulangan ng pag-aaruga, hinanap ko po yung pagmamahal, yung atensyon sa may barkada. At doon po sa may barkada, doon ko po natutunan ng iba't ibang klase ng bisyo, alak, sigarilyo, at hindi lang po yun mga minamahal. In the same time po, natuto po gumamit ng pinagbabawal na gamot. At hindi pa po ako nakontento sa mas malaking grupo. Sumali pa po ako sa mas malaking grupo na kung tawagin po ay fraternity. At sa edad ko po noon na 18, di ko po makakalimutan, 18 years old, nung ako po ay makulong. Yung po ang aking buhay noon, doon po sa napiit dati. Dinala pa ako nun sa manggahan, dito sa tapat ng, sa may, nahuli ako dito sa may Robinson, sa may malapit sa Walter Mart, tapos dinala ako dito sa manggahan. At ano nga itong lugar na to, hinabol ako hanggang papunta dito sa Gawi dito. At doon ako inabutan, tapos dinetain ako dyan sa may manggahan police station, tapos dinala ako sa may Bacau. Yun po yung buhay ko noon, magulo. Walang patutunguhan ng buhay, bisyo dito, bisyo doon, basag ulo dito, basag ulo doon, ganun po ang aking buhay. At naalala ko po noon, kapag pumapasok po ng paaralan, ay hindi po libro, hindi ballpen, hindi notebook ang laman po ng aking bag. Kapag pumapasok po ng paaralan, ang laman po ng aking bag, lighter, kahan ng sigarilyo, tuter, posporo, pipe. Minsan po ay nagdadala ako ng balisong in case po na mapatrobol. Yun po ang laman ng aking bag, mga minamahal. Kala ko po, doon lang umiikot ang aking buhay, doon lang ang kasiyahan sa barkada, sa bisyo, sa pinagbabawal na gamot. Pero pag wala na yung tama ng droga, pag wala na yung tama ng alak, malungkot pa rin. Pag wala na yung barkada, punong-puno pa rin ng problema. At dumating po sa point na dahil po sa bigat ng mga problema, ay naisipan ko na po wakasan, kitilin po ang aking pong buhay. Dahil po sa bigat ng mga problema. Yung mga kaibigan ko noon, akala ko po ay masasandalan, matatakbuhan. Isa-isa na po ang tinalikuran. At naalala ko po noon, sobrang bigat ng aking nararamdaman. Graduating po ako ng 4th year college. At gagraduate na po, ilang buwan na lang. Makapagtapos na po ako, napagbintangan po ako na nagtutula po ng pinagbabawal na gamot. At hindi lang po yun, kasabay pa po noon na nag-declare po yung school namin na hindi na ako makaka-graduate. Kaya tanggapin ko na daw kasi kaysa ipakulong ako, ay hindi na lang ako gagraduate doon sa school namin. Then kasabay po noon yung ano po ng aking tatay. Siya po ay nagkaroon po ng stage 4 kidney failure at sabi po ng mga doktor, wala nang pag-asa ng aking tatay that time at wala pong malapitan noon. Nalaman ng tatay ko na hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Naalala ko po, nung sinabi ng tatay ko yung mga salita niya na nandun siya sa may banig ng karamdaman, nasa ospital siya, sabi niya, wala naman talagang aming aasahan dyan eh. Magaling lang yan sa pagbibisyo, magaling lang yan sa pakikipagbasag ulo. Alam niyo po, nung narinig ko yung mga salitang yon ng aking tatay, na kahit gaano kabigat yung, kahit gaano tigas yung loob ko noon, ay lumambot po at talagang bumigay po ako noon. Gusto ko na pong wakasan ng aking buhay. Ngunit bago ko po gawin yun, yung plano ko po noon na pagpapaamatay, pagpapatiwaal, katulad po ng pagbabahagi
ng salita ng Diyos na katulad nito na ibahagi po ng salita ng Diyos sa akin at doon ko po nakilala ang ating pong Panginoon. Nung makilala ko po siya, yung plano ko po noon na pagpapaamatay, pagsisuicide ay natigilan po. Bagkus po ako po'y nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ng bukas at hindi lang po lakas ng loob ang ibinigay po sa akin ng ating Panginoon. Binigyan niya rin po ako ng pagkakataon na magbago. Ngayon po, taas noon na pinagmamalaki ko na ako'y binago ng ating Panginoon. Di na naninigarilyo, di na umiinom ng alak, di na nagdodroga. Sa biyaya ng ating pong Panginoon, di niya lang po binago ang aking buhay. Nagkaroon pa po ng direksyon ng aking buhay. Nakapagtapos po ako ng kolehiyo, mga kaibigan, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. At hindi lang po yun, nabigyan pa po ako ng privilege na makapagtrabaho pagkatapos po ng OJT ko ay biyaya ng ating Panginoon. Kinuha po agad ako ng kumpanya na aking pong pinag-OJT-han at diretso trabaho na po yun sa tulong po ng ating Panginoon. Ngayon po ay di ko po lubos maisip kung ano ang buhay ko kung hindi ko nakilala ang Diyos. Nagkaroon po ako ngayon ng isang asawa na kasama ko pong naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po ay siya'y nagdadalang tao, 4 months na po, nabuntis ang aking asawa. Magkaaroon na po kami ng anak. At napakasarap na simula ng isang pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kaibigan, di ko po alam kung anong pinagdadaanan nyo ngayon. Wasak ang iyong pamilya, may mga problema ka, di ka makalaya sa bisyo. Di ko po alam yan. Pero isa lang alam ko, kaya po kayong baguhin, kaya po kayong tulungan ng ating pong Panginoon. Kaya pakinggan niyo po ang salita ng Diyos na dadalhin po ng aking kasama. Mamaya-maya lamang, pakinggan niyo po, panoorin niyo po yung mga panoorin at may malaki po itong magagawa sa inyo pong mga buhay. God bless po at sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Amen po, ganyan po. Kabuting ating Panginoon at ganun po ang kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Okay, praise to na po mga bata. Tayo po ay manonood na konting